Magical Arts, mga beloved viewers and subscriber. So, ngayon, dito naman po tayo kay Capricorn para sa 2025. Pero silipin natin ng mas mabilis yung 2024 niya. Okay, 2024 naging maayos naman ang kapalaran ni Capricorn. No, kung mapapansin natin, yun, nakapag-enjoy naman siya sa buhay. Pagpapatawad sa sarili sa mga nagawang pagkakamali mula sa mga nakaraang previous months and year. And then, maswerte siya, no? Mas nagbibigay sa kanya ng strong dahil sa isang kaibigan na tumutulong sa kanya, nagbibigay ng appropriate advice para hindi siya magkamali sa buhay. Magandang takbo ng negosyo, trabaho, and career na nangyari kay Capricorn. Okay? Tingnan natin ang sinasabi naman sa kanya ng 2025. February, March, April, July, August, October, November, December. Okay, no? Sa next 2025 January, you are not willing to wait. So, kung ano yung mga gusto mong gawin ay talagang mainit ka na matamasa mo yung mga gusto sa buhay. No? At magkakaroon naman ito ng positive output ng month ng January. Pagdating sa February, medyo mamumroblema ka kasi sa relasyon, parang magkakaroon kayo ng problema ng partner mo dahil sa third party. Ganun pa man, may pagbubuntis, may magandang balita ang paparating sa'yo at pagbubuntis na hindi inaasahan o pagkakaroon ng anak. Ayan ang mangyayari. Pagdating naman ng March, okay, you are not willing to fight. Kaya lang ingatan mo ang iyong health mo. Ito yung panahon na kailangan mo ingatan ang health mo kasi mukhang magkakaroon ka ng problema sa health sa darating na March, no? April, ayun, mag-i-improve ang iyong buhay dahil makakapag-isip ka ng magandang bagay kung ano mga dapat mong gawin. So, parang retain kung anong magandang buhay na natatamasa mo na 2024 ay maaaring pa rin maranasan dahil lagi kami natutuklasan ng bago sa sarili mo na kakayahan. Okay? Pagdating naman ng May, aabot ang pera, aapaw, pagpapala, swerte, magandang balita, mga plano, maraming magaganap na pagbabago, pero ito pa rin ay positibo sa buhay. Ayan, so bakit yan, may isang partner, makakaramdam ka ng kalungkutan na may paglayo na magaganap na maaaring maka-apekto sa'yo. Ayan, solusyon. Maaari ka rin mag-travel, pero syempre, gusto mo rin mag-travel yun ang June, no? Pero parang hindi tama, parang huwag mo na lang ituloy kasi hindi magiging maganda ng July, ha? Focus. Hindi ka makapamili kung anong mga bagay na dapat mong gawin. That time kasi parang nangangapa ka sa mangyayari, no? Dahil sa kung ito ba ay dapat mo bang ipagpatuloy sa bagay na gusto mong gawin o hindi. Kailangan matuto ka sa buhay. Sinasabi dito na yung nakaraan gamitin mo para siya ang magiging sandata mo sa hinaharap para hindi ka laging nangangapa. Okay? Hindi ka na makapag-decide kapag walang kaibigan mo. Ganon. Parang gamitin mo rin para kumbaga hindi lang yung kaibigan mo may alam. Kumbaga yung sarili mo kailangan mo rin i-improve. Okay? January, February, March, April, May, June, July, August, September na parating. Okay naman ang September na meron malapit sa puso mo ang magpa-pass away. October, mananatili ka sa pwesto mo ng magandang kalagayan. Magkakaroon ng mga selebrasyon, no, na tinanda sa mga nagawa mong bagay. Ayan. Tapos, yung pakikipag sa sarili mo, no, parang makipaglaban ka sa relasyon. Ilalaban mo ito, subalit parang wala itong patutunguhang maganda. Well, sa akin, i-let go mo na lang, no? Tapos sa December, syempre, magiging magandang takbo ng yung December. Maaari ka rin may kasal sa mga single, no? Maganda. Sa mga may asawa naman, kahit pa paano, mahantin nyo pa rin ang maayos ang inyong relasyon. Okay? Yun, yung mga inaasahan yung tulong sa iba, no? Huwag yun ang asahan kasi hindi mangyayari. Okay, maraming salamat.